Ang pag-atake ng puwersang Hapones sa Pearl Harbor sa Hawaii noong ika-7 ng Disyembre taong 1941 ay maituturing na isa sa pinakasikat na pangyayari noong buong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan libu-libong mga buhay at mga kagamitang pandigma ang nawasak. Pero ano nga ba ang nangyari sa bansang Amerika pagkatapos ng pangyayaring iyon? Paano sila bumangon at bumawi sa mga kalaban? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga sundalong handang magbuwis ng buhay para lang maibalik ang moral ng mga kasamang noon ay sobrang napakababa dahil sa kumpletong pagkawasak ng kanilang mga kagamitang pandigma dahil sa sorpresang pag-ataking di nila inaasahan. Pilit lumipad sa imposibleng misyon at nagsikap na gumanti kahit pa ang katumbas nun ay walang katiyakang makakauwi ng buhay. May paramdam lang sa mga kalabang kaya din nilang umatake kahit pa sa anong paraan. Tagumpay nga ba o trahedya? Doolittle's Raid, ang kauna-unahan at mapangahas na pag-atake sa Tokyo sa Japan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Buwan ng Disyembre taong 1941 nang inatake ng Imperyong Hapones ang US Navy base sa Pearl Harbor na siyang naging dahilan para tuluyang sumali na rin sa digmaan ang Amerika. Kasabay din ito ang pananakop ng mga Hapones sa iba pang teritoryo ng Amerika sa Pasipiko na kinabibilangan ng Pilipinas, ng Guam at ng Wake Island. Sobrang ikinagalit iyon ng mga mamamayan ng Amerika at wala silang ibang nais gawin kundi ang maghiganti. Ngunit ang pagkawasak sa Pearl Harbor ay naghatid sa kanila ng isang napakalaking trahedya kung saan libu-libong mga sundalo at sibilyan ang namatay at ganon din ang pagkawasak ng napakalaking military assets na nandudun. Sa panahon na yun, napakababa ng moral ng kanilang mga sundalo. Kaya't ang Pangulong Roosevelt mismo ay tinipon kagad sa isang pagpupulong ang kanyang mga general at tagapayo at sinabing kailangan nilang makaganti ng pag-atake sa Japan sa lalong madaling panahon upang maiangat muli ang moral ng kanilang mga tao bago pa man mahuli ang lahat. At isa pa, ay para rin maiparating na rin sa mga kalabang Hapones ang pangambang kayang-kaya din pala silang atakihin sa kanilang sariling lupain, gayong napakalayo ng Amerika sa kanila. Isang psikolohikal na konsepto ng pag-atake ang kailangan nilang maisagawa kaagad. Sa pagpupulong na yun ay napagkasunduan na si Captain James Doolittle ang aatasan nilang magplano sa kanilang gagawing operasyon dahil siya noon ang pinakasikat na test pilot, aviator at aeronautical engineer na veterano na rin sa unang digmaang pandaigdig at iba pang mga labanan. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, maingat niyang pinag-aralan ang lahat dahil sa ang mga syudad sa Japan na kanilang aatakihin ay may layong higit 2,400 milya mula sa kanilang kinaroroonan ay walang anumang eroplano nila ang makakarating sa lugar, lalo pat kargado ito ng halos tig-1 toneladang mga bombang pampasabog. Sa dami ng kanyang pinagpipiliang modelo ay ang mga B-25B Mitchell medium bombers ang siyang nakikita niyang pwedeng mag-fit sa misyon, pero ang mga ito ay kailangan pa rin sumailalim sa ilang modifikasyon para makarating sa target, gaya na lang nga ng pagtatanggal ng mga radio set para gumaan ng eroplano at ang pagkakaroon ng sapat na espasyo para sa ikakargang mga bomba. Ang paglalagay ng karagdagang mga tangke ng gasolina upang sumapat sa mahabang paglalakbay. Ang pagbabawas ng mga gun turret at iba pa para lang sa one-way na paglipad dahil kung ang pagpunta nga sa Japan ay hindi na nila makakayanan, ang pagbalik pa kaya? Isa na rin itong suicide mission na walang katiyakan ang tagumpay, ngunit sa dahil ang talagang mission nila noon ay iparamdam sa mga kalaban na kayang-kaya nila makarating sa kanilang sariling lupain nang sa ganun ay makapagdulot ito ng confusion sa kanilang mga mamamayan at sa mga leader sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sariling lupain. Kaya't nagpatuloy nga si Doolittle sa pagpaplano. Ang inisyal pa niyang iminungkahi sa plano ng operasyon ay dediretso lang sa paglipad ang mga bombers hanggang sa makatawid sa Japan at sa bansang Unyong Soviet sila maglalanding dahil iyon ang pinakamalapit na lugar sa labas ng Japan na maaari nilang babaan dahil nga sa mga sandaling iyon ay siguradong ubos na rin ang kanilang mga gasolina. Pero sa negosasyon pa lang ay nabigo na sila dahil ayon mismo kay Joseph Stalin na noon ay siyang leader ng bansa na sila ay abala pa sa pakikipagdigmaan sa bansang Germany sa Western Front. Kaya't kung kanilang kukupkupin pa ang mga American aviators na ito na lalanding,
ay magwawakas ang kanilang kasunduang pangkapayapaan sa Japan at kapag sila ay sinalakay din ng mga Hapones, di na nila makakayanan pa kung magbubukas ng panibagong labanan sa Eastern Front. Sa pagkabigo ng Amerika, ang pangalawang opsyon nila ay ang China na higit na mas malayo, kaya't kung makakarating man sila dito ay puro emergency landing na lamang ang mangyayari. Pero ang problema pa, malaking bahagi naman ng China noong mga panahon na yun ay kasalukuyan ding sakop ng Imperyong Hapones, kaya't pumayag man na bumaba sa kanila ang mga Chinese ay napakarami pa ring mga sundalong Hapones ang nasa lugar na iyon. Pero dahil nga sa sobrang galit na ang mga Chinese sa mananakop sa kanilang bansa, ay pumayag na rin ang leader nila na si Chiang Kai-shek na doon mag-emergency landing ang mga bombers na aatake sa Japan. Sa 20 minodified na B-25 bombers ay 16 lang sa mga ito ang nagpit sa misyon at ang bawat isa sa kanila ay meron tig-5 crew. Sa 80 airmen na sasabak sa misyon ay 52 sa mga ito ang opisyal at 28 naman ang enlisted personnel. Bukod pa dito, ang 2 aircraft carriers, 4 na cruisers, at 8 destroyers na siyang i-escort sa paglalakbay patungong karagatan ng Japan, kung saan ay doon pa lang nila maaaring paliparin ang mga bombers. At nang nakahanda na ang lahat, noong umaga ng ika-2 ng Abril taong 1942, ang convoy ay nagsimula ng umalis sa San Francisco Bay at ilang araw silang naglakbay bago makarating sa Hawaii, kung saan simula doon ay nakipagsanib pwersa ang iba pa nilang mga kasamahan. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, ang USS Enterprise na isa sa mga carriers nila na kasama ay patuloy sa pagpapakawala ng mga fighter plane upang i-scout ang lugar na kanilang mga daraanan para masabihan sila sa banta ng mga kalaban sakaling merong nag-aabang. Gayong sila ay papalapit na ng papalapit sa teritoryo ng mga Hapones. Sa kabuuan ng kanilang paglalakbay ay meron silang ilang iniwasang mga submarino ng mga Hapones, mga barkong pandigma at ilang mga patrol boats ang kanilang pinalubog dahil dumating ito sa puntong di na sila makakaiwas pa sa pakikipaglaban dahil ang ibig sabihin din noon ay may raradyo din sila sa mainland Japan at ang elemento ng sorpresang pag-atake ay mawawala ng saysay dahil makakapaghanda ang mga kalaban at ganoon na nga ang nangyari. Noong umaga ng ika-18 ng Abril, sa layong 650 nautical miles nang may radyo ng isang patrol craft ng Japanese ang paparating na kalaban. Bagamat napalubog iyon ng American fleet, ay nagpasya na rin paliparin ni na Captain Doolittle ang mga bombers na magsasagawa ng misyon. Ito ay kahit pa 10 oras at 200 milya pa silang mas malayo kaysa sa planong pinag-usapan dahil nga anumang oras ay inaasahan nilang sasalubungan na sila ng pwersang Hapones. Ang mga B-25 bombers na ito ay naggrupo-grupo ng tigda 2 hanggang tigda 4 na aircraft depende sa target na babagsakan nilang bomba. Pagkalipas ng 6 na oras na paglipad, tanghali na noon sa mainland Japan nang makarating ang mga bombers at sila ay lumilipad sa mababang altitude nang di madetect kaagad ng mga radar ng kalaban. Sunod-sunod silang lumipad sa taas na 1,500 talampakan at sabayang binomba ang mahalagang pasilidad ng mga pwersang Hapones. 10 sa mga ito ay ang nasa Tokyo, 2 ang nasa Yokohama at tig-1 sa Yokosuka, sa Nagoya, sa Kobe at sa Osaka. Bagamat hindi naging kalaki ang naging pinsala sa pambobomba na ito, ay tagumpay naman ang kanilang misyon na ipahatid sa Imperyong Hapones na kayang-kaya nilang salakayin sila sa mismong lupain nila. Nagtamo lamang ng minoryang pinsala ang ilan sa mga bombers at lahat sila maliban sa isa na lumanding sa Unyong Sobyet kung saan ikinulong ang piloto at kinumpiska ang bomber aircraft upang maiwasan ang isa pang digmaan kontra sa Japan. Pero pagkalipas ng ilang buwan, ang pilotong ikinulong ay pasikreto ring pinatakas ng mga Soviets patungong bahagi ng Iran kung saan nandun ang iba pang tropang Amerikano. Samantalang ang 15 sa 16 na bombers ay tumungo nga sa silangang bahagi ng China kung saan dun sila nag-emergency landing. At gaya ng inaasahan, sila ay kinupkop at itinago ng mga tao. Ngunit ang naging kapalit naman noon ay isang napakalaking trahedya dahil ang naging pagganti ng mga Hapones ay ang tinaguriang pinakabrutal sa lahat, ang kanilang kampanya sa mga lugar ng Zhejiang at Jiangxi. At yan sa ating susunod na kwento.